Good morning, class. Naririnig ba ako? Yes po, attorney. Hello, kumusta na po kayo? Nakikita niyo yung screen ko po? Yes po. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Musta naman yung ating umaga ngayon? So last time, saya-saya natin. Bitin lang tayo dun sa ating tawag nito, ating activity. But anyway, I recorded this now para for your purposes, but may recording din po tayo nito which is already uploaded but it will be open I think next week po para hindi naman kayo bombarded masyado sa mga ating mga PowerPoints. So saka na ako magchika kasi i-off ko mamaya ang recording tapos magpapatuloy po tayo. So for today, I will finish the deposit and this is covered sa ating quiz on the 30th, no? October 30 po yung quiz natin in your section. Okay, so last time we talked about kinds of deposit. We have judicial at saka extrajudicial. So here, pag sinabi nga natin judicial, that is with the intervention of the court. Ma-discuss natin yan on the latter part kung saan ang korte na mismo ang nagsasabi, oy, kailangan mo yung dalhin or the court will take over, will take judicial custody of the of the property or the thing kasi kailangan po yan siya to preserve the rights of the parties in a case, no? Ma-discuss natin yan pag kinasuhan ka, mga ganito ganyan, pwede yan siya. So dito sa slide na to, it talks about two kinds of extrajudicial deposit. Sa extrajudicial deposit naman, alam natin na ito po ay kusang loob, no? Voluntary. So pupunta po ako, lalapit po ako sa inyo, tapos may dadalhin po akong gamit na ipapadeposit ko, that is voluntary. Mayroon namang mga other case of extrajudicial deposit na tinatawag natin necessary. So sa necessary po, matatawag natin ito na somehow kung titingnan natin na strictly, hindi to voluntary, wala kang magawa. Kaya lang, hindi naman po siya matatawag natin na judicial kasi ang batas po ang nagsabi dito, compliance with legal obligation, tapos calamity, which of course kung makikita nyo guys, nandun po yung respective article sa kanang portion. So madidiscuss pa natin to mamaya. Hotels and also sa common carrier. So these are the kinds of necessary deposit. Dito naman, simulan na natin yung voluntary deposit para pagkatapos nito, necessary deposit tayo. Sa voluntary deposit, guys, dalawa po ang klase po ng voluntary deposit. Una, sinabi ko na ikaw mismo voluntarily na sinadya mo. I mean, that is your decision, no? Decision mo yan, choice mo yan. Pakita mo na ako ng aking ano guys ha, para sa mga nandyan, baka sabihin nyo na ganyan. Kita-kita naman do, di ba? Nandito ako guys, ganun tayo palagi. So, as usual, trabaho natin to. So, kanino ka ba gumigising? Ganon. So, yun po tayo. So, i-off ko ng cam ko guys ha. I-on lang natin mamaya kung gusto nyo pang makita yung aking, ID, yan, ganon, kompleto. Ang saya-saya natin, no? May chika ako mamaya about dun sa, kamustahan. Hindi na masyado ako salita doon kasi alam naman natin na sa kamustahan guys, ang parangalan, binibigyan talaga natin ng encouragement yung first years, di ba? First year students. So, moment nila yon, moment nila. So, hayaan na natin. And then, maganda naman po because nakita naman nila na we give them the recognition and encouragement. So, okay, balik po tayo. Now, dito po sa voluntary deposit, as I was saying, dalawa lang po ito guys. Una, kusa mo. Pupunta ka ng ibang lugar and then kailangan mo na may tao na magbantay or mag-take care or safekeeping ng property mo. So that is voluntary. Will of the depositor. Yung pangalawa naman is that there is one thing. May isang bagay po, kaya lang dalawa po ang nagkiklaim na may-ari. Dalawa po, sabi dito, made by two or more persons, each whom believes himself na siya po ang entitled. So yun ang nangyayari. So kung ikaw, si A at saka si B,
they are, most of them are respectively claiming that they are entitled to the thing. And then bago pa malaman, kasi may mga opposing claims, pwede, to be fair, bakit ikaw yung hahawak nun? Ako yung may-ari nun. Sasabihin naman, hindi, ako yung may-ari, ba't sa'yo, ikaw maghahawak nun? Hindi po, unfair po yun. I-prove muna natin kung sino talaga ang totoong may-ari, depende sa desisyon ng korte. So ngayon, magde-decide yan sila, o sige, to be fair, ilagay natin sa kay Mr. C. So si Mr. C na ngayon ang mag-safe keep ng property na yan. So pag safe keep niya yan, siya po, yun yung sinasabi dito na whenever two or more persons believe that they're entitled to the thing, then ang third person na yan, pwede siya ang hahawak ng property under dispute hanggang ang court will determine kung kanino talaga yan siya mapunta. So again, these are two types of voluntary deposit. Yung pangalawa, medyo tricky po ito, pero sinasabi lang na ikaw yung third person binigay sa'yo. Ngayon, kanino mo ibigay? Delikado pag binigay mo kay A, lumapit si A sa'yo, tapos eventually, habang nagko-contest sila sa court, sinabi pala ng korte, oy, si B ang entitled nun. Diba? So ang mangyari dyan, antay ka muna in a proper case kung ano po ang decision ng korte. Okay? That is on this slide, on the leftmost. On the right side naman, nakikita natin dito na depositor need not be the owner of the thing. So if you come to me, di-deposit mo yung something, hindi ko na kailangan tatanungin or hindi, obligasyon ko. Wala po akong karapatan as a rule, na sabihin ko na, sandali, bago ko ito itanggapin, pakita ka muna ng dokumento na sa'yo po ito. That is not the case because again, the rule states that depositor need not prove that he is the owner of the thing. Okay? Ngayon, bakit po? Kasi nga, sabi natin, sa deposit, there is no transfer of ownership. So you may be in possession. Kaya nga dati, ang example natin dito, common carrier, di ba? Common carrier, hindi naman yan sila may-ari ng mga goods na itatransport nila. Bakit nila dinideposit? Like for example, mayroon po akong goods na isi-ship ko from Manila to Davao. And then ngayon, dalhin ko sa common carrier. Hindi pa dumating yung carrier. Nandun pa, for example, sa General Santos, kamakalawa pa darating sa Davao, sa Manila. So ngayon, since dineliver ko na po, yung carrier, also, para sigurado siya, pwede niya yan ipa-safe keep. Kasi delikado, nandun lang sa labas ng pier, whatever. So, yun ang sabi natin dito na you need not be the owner in the contract of deposit. Okay? That is in 1968. Now, example natin dito kanina, yung dalawang tao, focus on the second bullet. Dito po ang tawag natin nito interpleader. For example, si A at saka si B, sabi nga natin, they are claiming that they both entitled to one and the same property. Diniposit nila sa akin. Ngayon, gusto na ni A kukunin. Pinipressure niya na ako. O gusto rin ni B, anong mangyari nito? Sandali. Oo, kayo na dalawa yung may-ari, pero sino ba talaga sa inyo? So that's why, kung pilitin ka nila, ikaw mismo na depositary, pwede ka mag-file ng interpleader sa korte. You compel the depositor, sandali. So ikaw mag-file ng case or ang isa sa kanila mag-file interpleader for the court to determine who is really the rightful person to hold or to own or to even just possess the property. Yun po yung tinatawag natin na interpleader. Now, dito po, ang sinasabi lang 1969, napakasimple lang po, whatever form. Except lang kung mga statute of frauds. Sa statute of frauds kasi sinasabi dito na kailangan in writing. But since deposit, sabi dito 1969, it could be oral or it could be verbal. For as long as, again, all the necessary requirements, essential requisites are present. And because this is a contract, papasok talaga doon yung tatlong elements, yung COC, consent, object, and consideration. And of course, since this is a real contract, it requires further that the subject matter must be delivered. Okay, that is in 1969, it could be oral or it could be in writing. Now, sa 1970 po, ang sabi po dito, what if
ang nagdeposito sa'yo incapacitated. Pero ang depositary capacitated. So take note sa 1970 gives us a situation kung saan ang nag-deposit incapacitated. Minor, for example. Tapos binigay sa'yo yung bagay na dineposit and ikaw po yung depositary and you are capacitated. What would be the effect? No? Ako po, minor po ako. Mayroon po akong isang property dineposit ko po sa'yo. Ikaw naman of legal age, capacitated ka. I-minor po ako, ano mangyari nun? Binding ba ang contract? Ano ba yung obligasyon mo as depositary? So sa 1970, dinidiscuss po dito ang anong magiging effect. Sabi dito, in the event that a minor or any person incapacitated to enter into a contract like deposit, and ikaw po yung depositary, tinanggap mo ang subject matter ng deposit, you would be under obligation of a depository. As if, nakalagay dito, the depositor is capacitated. Hindi porket minor ang nag-deposit sa'yo, sabihin mo, hindi to valid yung contract namin, voidable po ito, so pwede ko itong gamitin. That is not the case. Again, ulitin ko po, in the event that the depositary is capacitated, but the depositor is not capacitated to enter into a contract of deposit. Ang sabi ng Batas 1970, ikaw po na depositary will treat the contract as if the depositor is capacitated. That's the one. What if, for example, nalaman po ng natural guardian, ng parents, or palagay natin, legal guardian, court-appointed guardian na, oy, boy, saan ba yung property mo? Dineposit niya sa isang tao. Anong mangyari ngayon? Yung guardian na yan, whether natural, the parents, artificial, or whoever, pwede siya mag-demand na i-deliver sa kanya. Nakikita natin dito, di ba? The depositary may be compelled to return the thing by the guardian or the administrator. Kasi nga, guardian and administrator are the persons who manages the affairs and even the properties of the person legally incapacitated, ward, minor, or even of adult age, pero mentally, mentally infirm, mayroong problema sa pag-iisip. So therefore, ang sabi dito, wala siyang capacity to enter into a contract of deposit. On one hand, if you are the depositary, you have the obligation to consider the contract as if the depositor is capacitated. Furthermore, sinasabi po dito na in the event na ang guardian mag-demand na ibalik po yan, wala kang magawa, ibabalik mo yan doon sa guardian. Or even sa depositor kung wala na po yung kanyang incapacity. Dumating ng araw na 18, 7 o 16 pa lang siya, dineposito niya sa'yo, tapos 3 years. Ang deposit. Or 17, para mas madali, 17 pa lang siya, mag-18 pa lang siya, dineposit sa'yo for let's say 1 year. Ang sabi po dito, you will treat that contract as if that minor is capacitated. But you need to return that to the guardian of that minor when they demand. Pangatlo, ang sabi dito, kung ang minor naging 18 na siya, so he could now enter into contract of deposit, he himself could demand the return of that thing. That is in 1970. Now, dito naman yung kabila. Ito naman sinasabi po dito, what if naman, ikaw naman na depositary ang incapacitated, ang depositor capacitated. So guys, makikita natin dito sa 1970 at saka 1971, ang batas, finifill in niya po yung mga instances na hindi nakita ng mga parties. Kasi kung ako po, pag mag-enter ako ng deposit, kung ako yung depositary, you have to exercise due vigilance. Kasi kung mayroon ka namang due diligence, vigilant ka, hindi yung mangyari yung mga ganito. Pero nonetheless, sabi ng batas, nangyari, may provision ng batas to fill in those matters which were not ironed out when the parties entered into a contract. So balik po tayo sa 1971. Sabi po dito, ang depositor capacitated of legal age, pero ang depositary incapacitated. He could be a minor,
Number two, he could be of legal age, but sabi nga natin, mentally infirm, or he is suffering from civil interdiction. Okay? So sabi sa civil interdiction, mayroon kang you lose your civil rights, so you cannot enter into a contract. Anong effect po dito sa 1971? Sabi po dito, number one, to return the thing deposited while in his possession. So sabi po dito, no? And again, to pay the depositor the amount which may have been benefited. So yun po. So again, depositary is incapacitated, depositor is capacitated. Ibig sabihin nito, ako po, adult, nag-deposit po ako sa iyo ng gamit. Ikaw po ay ano po, incapacitated. Anong mangyari ngayon? I could demand the return of the thing kung nalaman ko na ay hindi ka pala capacitated, and during that time when I was aware of that fact, nasa iyo pa po ang gamit na dineposit ko. So like for example, mayroon example natin dito, watch. Okay, binigay ko sa iyo yung watch. Paano naman ang watch na to, patago ko sa iyo kasi ganito whatever reason. It turned out later on na ikaw pala ay incapacitated, and if I learned about that, I could right away demand the return of that to me for as long as the watch is still with you, in your possession. What if wala na yung watch? Kasi nga, incapacitated ka, bininta mo. O, nabinta mo sa ibang tao. O, ano mangyari? Sabi dito, if the sale or the buyer is in good faith, hindi ko na ma-recover ang watch. Ang ma-recover ko na lang yung price ng pagbinta ng depositary na talagang incapacitated. Okay. Pero if ang bumili is in bad faith, then by all means, alam niya talaga na ay minor to siya, tapos bininta sa iyo depositary, at saka hindi naman yan sa kanya, kaya attorney sales po yan. So ang mangyari dito, sabi ng 1971, it is the right of the depositor to demand the return of that particular watch in our example if the buyer there is in bad faith. If in good faith, then ang sabi po dito, yung price na lang na natanggap ng depositary. Even pa ang price mas mababa. Ang value ng watch mo is 50,000. Bininta niya lang ng 45,000. Yung 45,000 lang ang makukuha mo. Kasi sabi dito, may have enriched. He would be liable to pay the amount which he may have enriched or benefited. So kawawa ka. Kasi nga, incapacitated siya, hindi mo tiningnan. That is in 1971. Now, dito na tayo ngayon sa obligation ng depositary pa din, no? Sabi nga natin, pag depositary, ang dalawa lang ang obligations mo under 1972. Ito po ay safekeeping, and pangalawa is return of the thing when required. Unlike in comodatum, or unlike in mutuum, ordinary comodatum, as we have discussed, there is a period fixed for the return of the thing loaned. Ganun din po sa mutuum. In those instances, hindi ka pwede, if you are the bailor, you cannot demand the return of the thing until such time the period is over. Pero sa deposit po iba. Despite the fact that there is the period of deposit, if the depositor wants the property to be returned, kailangan mo talaga yan i-return. That is in 1972. Haba po nito siya, pero ang sabi lang dito, keep the thing safely. Safekeeping po yun. Return the thing when required. So yan po ang sabi po dito. Now, this return holds true even if there is payment or gratuitous lang po ang deposit. Sabi natin ang question pala guys, this is part of the review also, generally po, kung tahimik po ang terms ng contract of deposit, yun po ay gratuitous. Okay? Pero parties may enter into a contract of deposit kung saan may bayad. So ang sabi po dito, if the deposit is gratuitous, then this could be considered in determining what kind of degree that the depositary must observe. Okay? So yun po. So hindi porket walang bayad ang deposit,
ano mo na, hindi ka na exercise duty. Hayaan mo na yan sa labas. Diniposit yan dito, iniwan sa atin, wala naman tayong mapala doon. That is not the case because again, nagpayag ka and therefore sa pagpayag mo, tinanggap mo ang obligation ng depositary and one of which again is to take care of that thing deposited with the proper diligence. That is in 1972. Now, sabi natin last time, degree of deposit kasi nga kailangan, kasi number one, ang deposit is by trust and confidence, no? Hindi naman i-deposit sa iyo, lalo na pag hindi ka engaged into a contract of deposit. Kapitbahay ka lang, hindi ko i-deposit sa iyo yung gamit ko kung wala kong tiwala. Burara ka, talagang ganito ka, o hindi ka marunong take care of things, even your things. Bakit ko iiwan sa iyo for safekeeping? That's why a person, a depositor, enters into a deposit with a depositary in consideration na may tiwala siya na ito maingat po ito, nakikita ko yung gamit niya, paano niya ingatan, so malamang iingatan niya din yung gamit ko. That is the first consideration. And number 2 po, sabi po dito na kung ikaw po yung depositary, kilala mo din ako. Kilala mo ako as depositor and kilala mo kung paano ko ingatan yung gamit ko. So kung tinanggap mo yon, presumably, iingatan mo the way kung paano ko iniingatan yung gamit ko. That is on this slide. And rules applicable on loss. Ganon din po. Sabi po dito, generally girls, alam natin, a depositary is not liable when the thing deposited gets lost if he has no participation, particularly if it is solely and only for reason of fortuitous event. Kung wala siyang participation like negligence, delay, using that property which is supposedly hindi niya pwede magawa, then he is not liable. Kasi po sabi ng batas, kung ang depositor nagbigay ng gamit sa depositary at nasira, there is a presumption na talaga ang reason for the loss is on the action or omission on the part of the depositary. May presumption po yan siya. So that is on this particular slide. Now, 1973 talks about obligation not to transfer deposit. Kaya nga guys, pag sinabi mo transfer deposit, sa'yo ko dineposit, hindi mo pwede iiwan yan sa iba din or i-deposit sa iba unless may usapan tayo. Kasi nga, again, balikan natin, the very foundation or one of the reasons for the consideration of deposit is trust and confidence. Iiwan ko yan sa'yo, mahalagang bagay yan. So therefore, since ikaw po yung pinagkakatiwalaan ko dyan, hindi mo pwede yan iiwan din sa iba or i-deposit din sa iba unless mayroon tayong usapan. 1973, okay? Depositary cannot deposit the thing with a third person. Hindi, that's the general rule. Pero if there is an agreement na, okay guys, pwede mo yan iiwan sa iba. In that case, pwede. Pero, mayroon ka ring liability as a depositary kung yung pinili mo na iiwanan mo ng gamit mo ay, sabi dito is, manifestly careless. Pag mo iniwan sa kanya, alam mo na, burara siya. So therefore, kasalanan mo yan pag nasira yung gamit. Again, balikan natin yung rule guys ha. Bakit ko to in-emphasize? Kasi may mga tatlong tanong dito sa quiz natin. So sabi dito, number 1 again, the general rule, pag dineposit sa iyo yung gamit, hindi mo pwede iiwan yan sa ibang tao, sa third person, or i-deposit sa kanya. That is a no-no. Exception if there is an agreement na pwede. Despite the fact na may agreement, at ikaw na depositary walang kinalaman sa pagkasira ng gamit, pero mapatunayan po na ang iniwanan mo ng gamit na yan ay manifestly careless, ikaw po ay liable. Manifestly careless. Ang pinag-iwanan mo ha, yun. Kasi po, kung ang pinag-iwanan mo ay hindi mo empleyado, walang relasyon, work relation, there is no relationship na trabahante mo yan sa then papasok po ang issue whether or not that person na pinag-iwanan mo ng gamit ay manifestly careless or not. Pero kung ang pinag-iwanan mo ng gamit ay empleyado mo,
Pag nasira yan siya, then there is no more defense na, oy, hindi ko naman alam na burara siya eh. Hindi yun. Ulitin natin ha. So kung pinag-iwanan sa'yo o iniwan mo, ako ang depositary, iniwan ko sa third person, and then nasira niya, kailangan i-prove ng depositor na ang pinili mo na tao ay manifestly careless. Or on the other stated otherwise, pwede mong mag-raise, ikaw depositary, no? Pwede ka mag-raise ng defense na, oh, okay, pinayagan mo ako na i-deposit sa third person. Oo, and then nasira, wala naman siyang ginawa. He was not manifestly careless. So that is a defense. Pero pag ang iniwan mo na gamit ay third person, tingnan mo sa letter C. If the thing is lost through negligence of his employee, then the latter may be liable whether that employee is manifestly careless or not. That is in 1973. Now, 1974, obligation not to change the way of deposit. Dito po, hindi mo baguhin, bro. Kung ano yung kondisyon ng bagay pagkatanggap mo, nang binigay sa'yo ng depositor, then dapat on the same condition din ang pagbigay mo. Tingnan natin yung yellow words highlighted in yellow. To return the deposited item in the same condition it was received. So kung ano man yung condition na yan, dapat ganun po. And you must include the accessories and accessions. Lupa yan siya, bawal kasi real property. Walang deposit sa real property. Pero, we're talking about general rule on deposit. Pero pag sasakyan po yun, condition ng sasakyan dapat maintain. Same accessories. Kung ang tao naman nag-deposito ng isang sealed package, sabi po dito, dapat sealed pa din pagbalik mo. Hindi po pwede na baguhin mo yan. Sabi natin, kung vehicle yan, nandun lahat yung parts. Hindi mo iiwan yung isang tire, etc., etc. Now, take note, you cannot, as a rule again, you will not change the way of deposit. However, if there is a need, okay, there is a need, sabi po dito, before changing the way of the deposit, the depositary must notify the depositor. Rule yun. Kagaya nung extraordinary repair, i-inform muna siya, o kailangan tong importante ito para alam niya. Okay? And then, papayag siya, etc. Pero yung in-inform mo siya, hindi siya nakapag-reply. Busy siya. Hindi siya nakapag-reply kung ano man na nangyari. And there is a really need to do that thing, in this case, to change the deposit, or sa discussion natin last time, to have an extraordinary repair, pwede mo yang gagawin. That is on this slide. The general rule again, you cannot change except lang pag may consent. Pero kailangan i-notify mo ang depositor. Obligation to collect interest on the thing deposited. So dito po guys, pinapakita dito sa 1975, ang dineposit na bagay dito ay nag-earn ng interest. Ano ba yung nag-earn ng interest dito? Malamang dokumento po ito. 1975, certificates, bonds, securities, or other documents or instruments na nag-earn ng interest. Time deposit, for example. Dineposit ko din sa iyo yung aking certificate of time deposit or kung ano man yung mga kontrata na yan na by the passage of time nag-earn ng interest. So ang sabi ng 1975, kung ikaw po yung depositary, kung saan ang subject matter ng deposit ay bagay, dokumento na nag-earn ng interest, then may obligasyon ka. In addition to keep that property or that document, mayroon kang obligation to collect whatever interest that is due and demandable when the period arrives. Yan po ang mga... And natanggap mo na yon to preserve that also. So that is in 1975.
1975. And dito naman, on the side topic, dinidiscuss lang dito na kung ano po ang nature ng safety deposit boxes. Alam mo yon, may mga bangko sa baba nila noon, sa mga movies, nakikita natin. Kung hindi man sa baba, mayroon talagang vault yan sa likod na nandun yung mga safety deposit boxes. Kasi po may mga tao talaga na may pinipreserve, may tinatago, like for example, jewelry or valuables, lahat po doon nandun. So ayaw nila na makakalimutan nila, ma-misplace, masunog, manakaw, may pera naman sila. So dalhin nila doon sa safety sa entity or sa establishment, bangko ba yan, or kung ano man, even pawn shop. Minsan, mayroon na silang business na ganyan on safety deposit boxes. But take note, anong relevance nito? This rental of safety deposit boxes are of special kind. Special kind po yan siya. Kasi kung ordinary lang yan siya, may access agad at pwede ma-demand. Kung makikita mo dito, special kind, and therefore, ang relationship ng bangko na nagpapa-engage into safety deposit boxes rental ay Baylor and Bailey. Bakit po? Kasi po, nakakalagay dun sa dulo, may absolute access po ang bangko sa property mo. At ikaw mismo, hindi ka makapunta, hindi mo mabuksan yun kung hindi may consent ng bangko at may active participation. Nakikita natin sa movies yan guys na mayroon mga Mission Impossible, mga kung ano-ano pa doon na nakalagay doon. Or like for example, ako, mayroon pa akong iniwan na item sa safety deposit box ng bank. Kaya nga, Baylor Bailey, kasi wala po akong complete access. May complete access pero may participation ng bangko. Hindi pwede pumunta lang ako doon, buksan ko, kukunin. Pupasok, di ba, mayroon kayong sariling susi. Ang bangko may sariling susi din. Tapos pag mag-request ka, mag-inform ka sa kanila, may kukunin ka o may titingnan ka, papasok kayo doon and sabay kayo mag-open yan. Active participation. Kung ang bangko wala naman silang sariling susi, isa lang yung susi, then may active participation din. Anong ibig sabihin? Titingnan ng bangko ang ginawa mo doon, lahat-lahat, etc. Baka kasi may kukunin ka tapos i-demand mo, ay nandiyan na yan, hindi ko kinuha. That's why the bank would be present in those instances. Kaya nga, balik po tayo, the rental of safety deposit boxes is not in a strict sense ordinary deposit, but special kind of deposit where the relationship of the depositor and the depositary would be a Baylor and a Bailey. 1975. Now, 1976, hindi mo pwede ipaghalo, bro. Kung ikaw po ay depositary, may mga tao na nag-deposit sa iyo ng gamit, si Mr. A, si Mr. B, at saka si Mr. C, and granting po, okay? Granting po na iba-iba po. I would like to emphasize this one kasi may questions po dito sa ating quiz. Okay? Kung iba-iba po ang nature ng subject matter ng deposit, hindi mo pwede ipaghalo yun. Pero, take note, ang general rule ha, obligation not to commingle things deposited if so stipulated. So in other words, if there is no stipulation, or shall we say, if there is no prohibition made by any of the depositors, kasi sa case na to guys, malamang more than one ang depositor dito. So ulitin natin, kung walang sinabi ang isa sa mga depositors na hindi mo pwede ihalo yung gamit na deposit ko, pwede mo yan ihahalo. Because the rule states that obligation not to commingle things deposited. So, in other words, kung walang agreement to the contrary, you may commingle that one. Pero, hindi mo makommingle kung ang bagay na diniposit sa'yo ng iba-ibang depositors ay hindi of the same kind and quality. Kung titingnan natin si example dito, si Y, sino to si Y? Depositary. May tinanggap siya ng mga deposit galing kay R, kay S, at saka kay T. Iba-iba yung amount, pero same kind in quality. Rice po pinag-usapan dito of the same kind in quality.
Nag-deposit si S, nag-deposit si T, nag-deposit si R kay Y. Hindi nila sinabi na, Y, wag mong ihalo yan sa ibang mga bigas, ha? Kasi si Y, mayroon siyang warehouse. Ganon, may mga instances na ganon. May kliyente po ako dun sa Lawa. Ganon yung business niya. Bili siya ng lupa, dinevelop niya sa warehouse. So may mga tracking galing Manila, tapos doon nila i-deposit muna. So yun. Balik tayo. Now, kung walang sinabi yung mga depositors na ipinagbabawal ang paghalo ng kanilang deposit, hindi mo pwede magawa yan kung ikaw po yung depositary. Pero if there is no such stipulation, then you could commingle all those deposits by different depositors for as long as they are of the same kind in quality. So gaya nito, hinalo yan na lahat, walang problema, basta same kind. Anong maging epekto nito? Doon na tayo sa sharing. So all in all, hinalo niya yung number of kabans dito. Makikita natin sa example. And of course, by the same ratio or proportion, ang isa sa mga depositor would have that particular share. So kung kukunin na ni R yung share niya, kukuha na doon. Ganon din kay R, etc. Again, that is in 1976. Now, dito, 1977, we have discussed this, obligation not to make use of the thing deposited unless authorized. Baliktad naman dito, kung tahimik po ang kontrata sa deposit, then kung ikaw yung depositary, hindi mo talaga pwedeng gamitin yon. May alahas po akong dineposit sa iyo, hindi mo pwedeng gagamitin yun. Relos, alangan naman gamitin mo yun sa mga affairs. Tawag nito, abay ka or you are participant or just attending a certain wedding or of similar occasion, hindi mo pwede gagamitin yun. Kasi under the rule, if there is no such agreement, bawal po yun. Kasi balik po tayo sa very reason of deposit, this is for safekeeping. Pero, if allowed ka, wala namang problema. Okay, okay lang gamitin mo sa occasion na yan. Basta ayusin mo lang, balik mo lang, pwede. The depositary cannot make use of the thing deposited without, take note, express, not implied, express permission. That is the rule. General rule, bawal. Exception, number 1, if there is express consent. Exception, another exception, if the use is necessary for its preservation. Kasi may mga gamit po na masisira pag hindi ginamit. For example dito, vehicle. Aalis po ako ng 1 taon. Ngayon, iniwan ko sa iyo yung vehicle ko, deposit. Pero wala tayong usapan kung gagamitin mo o hindi. So therefore, hindi mo pwede magamit yun. Pero by the nature of that thing deposited, pwede mo yan papaanda rin or kung pinsan malapit doon lang sa inyo, kukunting gamit para sa washing or whatever, pwede po yun siya. Pero hindi naman yung long drive, etc. Ang example nga nito is, alam mo, transistor radio. Alam niyo ba yung transistor radio, be? Yung radio talaga na di battery talaga, yung mga, yung una, I don't know kung nakita niyo yan na may battery sa likod, tapos yun, transistor po yun. Or transistor stereo. Alam niyo yon, yung may mga plaka talaga, 78, 45, 38, na? Yung mga ngayon, mahal na rin ngayon yan siya kasi vintage na po yan siya. Sila, yung mga artista na mga mayayaman, ganun yung sa kanila, may stereo sila. Tapos papatugtog niya ni Johnny Depp, mga nakikita ko sa YouTube, di ba? Ang ganda nun. Tapos may mga collection yan sila. Kasi sa atin ngayon, nandun na, yung Spotify na tayo. Yung sa kanila, kukuha ka talaga, parang jukebox, di ba? Kukuha ka ng plaka, lagay mo doon, ipi-play mo. May needle pa yan. So those is, example, iniwan ko yan sa'yo. Alam mo ba guys, na kailangan mo gamitin yan from time to time. Kasi magma-moist po yan. Magmo-moist po yan. That's why, yun po yung sinasabi po dito. That is an example. Balik sa rule, kung may pina-deposit sa'yo, walang usapan, bawal gamitin. Kung may pinag-usapan, pwedeng gamitin. Kahit walang pinag-usapan, but by the nature of the thing deposited, kailangan mo gamitin from time to time for preservation,
pwede po yun. That is in 1977. Guys, may daliri ba kayo? Wala na. Bye-bye. Yes po, attorney. Ay, salamat talaga. Happy talaga. Ay, guys, thank you sasabihin ko, thank you sa longganisa ha. Talagang touch na talaga ako. Abar mo, kumakain ako, naiiyak ako. Sabi ng partner ko dito, ba't ka naiyak? Maanghang ba? Hindi. Natatouch ako. Oh. yung kay Sir Jun, yung kay Sir Jun, pondador ata yun eh. Sabi pa ni Sir Jun, talagang, pare, partner talaga tayo, no? Bakit, sir? Biro mo, hindi nag-usap yung mga estudyante natin, partner talaga yung pasalubong, wine at saka tawag dito, longganisa. Pero biniro sila ni Sir John. Kayo guys, kayo students, paano nyo napasok yung wine sa loob ng campus? Sabi ko, ay, alam na nila yan, sir. Mga estudyante ko nga, napapasok yung vape. Oh, di mo ba? So anyway, ganun talaga. If there's a wheel, no? Tandaan nyo, if there's a wheel, there's a car. Pag may gulong, may sasakyan. No, if there's a wheel, there's a way. Oh, patuloy po tayo. Mga 11 guys, 11:15, mag-stop na po ako kasi mayroon naman tayong recording dito. Nami-miss ko lang yung marinig yung boses ko. Okay, now, 1978, ganon din po. Kung titingnan nyo lang yung nature ng deposit, alam mo na to sa 1978. Sabi kasi sa deposit, huwag mong gamitin ang bagay. Kasi bawal po yon. Kasi safekeeping nga. So pag ginamit mo yung bagay, tapos ang principal purpose ng paggamit, ang principal purpose doon ay ang paggamit, then that is not deposit anymore. It becomes a comodatum. Pero yung sinabi natin kanina na pwede mong gamitin occasionally for the purpose of preservation of the thing deposited, ang sabi natin, yun po ay still, it does not affect the nature of deposit if the thing deposited is used or being used by the depositary because it is only for preservation. In other words, the use there is only incidental. But if the primary purpose there or the principal purpose is really used, then it ceases to be a comodatum. It becomes now it ceases to be a deposit. It becomes now a comodatum. 1978. Now, 1979, na-discuss natin to last time, yung fortuitous event. The depositary is liable for the loss of the things through a fortuitous event. The general rule, anong sabi natin? A person is not liable if the thing is lost or gets destroyed by fortuitous event. That's the general rule. However, under Article 1979, which is also a reiteration of some articles under obligations in contract, when, despite the reason for the loss or destruction, which is fortuitous event, still the depositary is liable. Guys, mark your PowerPoint. Labas po ito sa quiz natin. If it is stipulated, if the thing is without depositor's permission, if he delays his return, or, sabi nga natin, even if he is authorized to use it. Pero, ang sabi po dito, he allows other to use it and then nasira. So take note of the 4 exceptions to this, to the rule that the depositary will not be liable for the destruction or loss of the thing deposited if it is caused by fortuitous event. May, number 1 ulit, pag may pinag-usapan, ngayon pinagamit niya na walang permission. Delay, girls, may delay sa pagbalik. Or kahit may permission siya sa paggamit, pero sabi natin kanina, nasira nonetheless, then ang sabi po dito, liable sa fortuitous event. In our discussion before, we know that the relation of the bank and the depositor is simple loan. Okay? Simple loan po ang relationship ng tao na nagdideposito ng pera sa bangko
at ang bangko. Bakit po? Na-discuss natin earlier, last time na, kasi po, kung talagang Baylor, Bailey, basta guys, tingnan mo ha, pag deposit box, Baylor, Bailey. Not really ordinary deposit. Pero kung pinag-uusapan natin ay ang pagdeposito ng pera sa bangko, ang relationship ay creditor-debtor. Hindi Baylor-Bailey. Kasi kung ang bangko po ay Baylor, hindi niya pwede gagamitin yung dineposito mo. Pupunta po ako sa Metrobank, deposito po ako ng pera, nandyan lahat-lahat. Ano maginagawa ng bangko sa deposit mo? Ginagamit nila yung pera, dinideposito ng kanilang mga clients. Papahiram nila, etc. So therefore, allowed po yun. Bakit allowed? Kasi nga ang nature of deposit of money in the bank is of simple loan or mutuum. Strictly speaking or technically speaking, there is already a transfer of ownership of the money that you have deposited. That's why the bank is authorized to use that, no? Kasi consume niya na eh. Yun po ang sabi po dito. That's why creditor and debtor. However, the obligation of the bank being the debtor is to return the amount of deposit either in full or partial, depende po sa demand ng creditor, which is the depositor. 1980. 1981, na-discuss natin dito, obligations of the depositor. When the thing deposited is delivered, closed, and sealed, hindi mo guys pwedeng silipin yan. Hindi mo pwedeng silipin yan. You must return that in the same condition and you will be liable for damages in the event na nasira po ang lock or nasira po yung seal. So again, 1981, kaya nga sabi natin, do not change the way of deposit. Kung anong kalagayan, anong condition yan, silyado ba yan pag-deposit, dapat hindi po pwede mo babaguhin. Because in the event na nabago po yan siya, nabuksan, or na left open or ang seal broken, then there is a presumption that the depository is at fault. Now, ngayon, that discussion refers to a first and second paragraph. Ano naman sinasabi po dito ng third paragraph? Palagay na natin, nagdeposito po ako sa iyo ng isang bagay. Sealed po yun ha, sealed. Ngayon, intriga ka, binuksan mo. Or kung hindi man, sinilip mo. And then, something happened. Whatever. Let's just assume that by the nature of the thing, hindi mo pala pwede buksan. Airtight pala yun. Parang ganun lang, no? Example natin. Pag binuksan mo, naman kung masisira or kung ano man. Basta ang point is, hindi mo dapat buksan. Binuksan mo, nasira. Liable ka ng damages. At saka, principally, the value of the thing deposited. Liable ka nun. Ang tanong ngayon sa paragraph 3, ano po ang magiging basis ninyo sa amount ng dineposit? Yan. Mag-deposit. Kaya nga guys, ito pag nagpadala kayo ng bagay, di ba? LBC, Lalamove, etc., I don't know sa Lalamove mayroon, no? Na ilagay mo ang value ng property, di ba? Because that would be the basis in the determination of the damages, no? Basis of the damages to be shouldered by the depository in case the thing is lost or gets destroyed on his fault. Kaya nga mayroong statement of valuation or value of the property. Balik po tayo sa deposit. Yun nga, sinilip mo, nasira, or anong ba, basta nasira. Liable ka for the value of the thing deposited. Ang sabi ng third paragraph, ang statement po ng depositor shall be the basis. Kung magkano niya dinetermine ang value ng bagay na dineposit niya sa'yo, yun po ang magiging basis ng pagbayad mo sa damages. Actual plus damages, of course. Pero may exception. Tingnan nyo sa, however, the courts may pass upon the credibility of the depositor with respect to the value of the claim.
So ang scenario dito, yun nga, nag-deposit po ako sa iyo ng bagay, bawal mo silipin, bawal mo buksan, binuksan mo, nasira. Liable ka sa akin ng actual value of the thing plus damages. Sa actual value, sinabi ng Rule 1981 na ang basis natin yung statement ko kung magkano yung value. Pero pag sobra-sobra naman yung value na sinabi ko dun, ang laki masyado tapos titingnan pala kasi hindi mo naman alam ang laman nun eh. Kung alam mo ng laman, hindi mo naman makikita yung condition nun eh. Kasi sealed nga. Napakamahal po ng valuation ko. Sabi dito, if you are the depositary, you have the right of action. You may ask the court to determine what is the real value of that deposit which was destroyed. So in this case, i-consider ng korte ang credibility ng isang depositor. When the seal or lock is broken, then with or without depositary's fault, he shall keep the secret of the deposit. So talagang sikreto po yun. Yung mga combination, hindi mo pwedeng isabi. Like for example, na open, huwag mong isabi sa iba yun. That is in 1981. 1982, sabi natin as a rule, hindi mo pwede buksan ang gamit na dineposit sa'yo. Pero 1982 is an exception. Is an exception. When it becomes necessary for the depositary to open the box, then there is a presumption na authorized siya. Dalawang bagay. 1982 gives us exception to the rule when the depositary may open a sealed box or receptacle. Sabi po dito, kung mayroon siyang presumed authority, iniwan niya sa'yo yung tawag nito, isang bagay, at saka iniwan niya din sa'yo yung susi. Okay. Sasakyan at susi. So therefore, there is presumption that you will be authorized to do so. Or, close po yung deposit. Tapos umalis na yung depositor. Pumunta po ako sa iyo. Mayroon po akong deposit. Sealed po yan. Nasa iyo ngayon yan. Ang sabi ng batas, hindi mo pwede buksan. Okay? Wala kang authority. Except kung mayroon tayong usapan. Kung wala tayong usapan, and of course, hindi mo pwede buksan. Habang nasa malayo akong lugar, may gusto kong paggawa sa'yo. Ay, John, pakitingin nga muna doon kasi tingnan mo kung nandyan ba yung ganito, ganyan, ganyan. Parang ganon. Kasi palagay natin, various items pong dideposit ko. Pakitingin na dyan kung nasali ba yung relos ko dyan or nandyan ba yung aking medal. Parang ganon. So in that case, hindi po madedetermine yan ni John without following the instruction. So in other words, John cannot comply with the instruction without opening the box. So in this case, authorized po si John. That is in 1982. 1983, a reiteration lang po na obligation to return products and accession and accessories. Principal, no? Accessories follows the principal. So therefore, pag nag-deposit po ako sa iyo and it earns interest, sabi nga natin kanina, yung mga written instruments, no? Kagaya ng time deposit or whatever certification that earns interest, then pati po yung interest i-return mo the moment the time for the deposit is over or upon demand. Now, reiteration also, the depositor need not prove his ownership. That's the general rule. The general rule again, the depositor need not prove his ownership of the thing. Pero, kung may idea siya na nakaw pala yun, then, advisean niya yung true owner. Example, may dineposit sa'yo na cellphone, iPhone 17 Pro Max, 200 plus gig. Ganda, no? Nag-meeting kami last time. Kaibigan ko na professor din.
nagkain kami sa Chinese restaurant. Crush na crush ko talaga yung kanyang iPhone 17, no? And knowing, mas matanda siya sa akin, talaga, of course, nilapag niya dun sa table, oh. Ang ganda, guys. Ang ganda. Bala ko nga na kukuha ng isang unit. Kaya lang, sabi ko, hindi naman kailangan eh. Pero tingnan natin. Anyway, diniposit niya, okay, ang iPhone 17 sa'yo. Then of course, John, i-deposit ko po ito sa'yo, iPhone 17, ganito po, ganyan nga. Okay, attorney, blah, 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 ganito. Si John has no right to demand from me to prove my ownership. Sandali lang, attorney, ha? Ikaw ba may-ari nito? Pakita mo sa akin resibo kung ikaw ba talaga binili mo. No, that's not okay. Hindi niya pwede dyan. Kasi nga, there is no transfer of ownership sa deposit. Iba naman yung sa anti-fencing na pag bumili ka, kailangan pwede mong i-require ang nagbinta sa'yo na i-prove yung kanyang ownership. Kasi pag bumili ka ng gamit na nakaw, naku, delikado ka. You will be violating the anti-fencing law. Now, balik tayo sa deposit. Si John again has no right to demand from me na sa akin ba yun. Pero ng gabi na yun, nanonood si John ng TV. Na flash po yun sa TV na may isang cellphone na ninakaw na parang ganito talaga sa iPhone na diniposit ko. At nalabas doon na ang owner. Ako po ay nananawagan sa mga tao na kaalam po yung iPhone 17 po, nakaw po yun. Ako po yung totoong may-ari. Narinig po dyan at nakita ni John. Under this article, 1984, si John, sabi dito, must advise the true owner of the deposit. Tawagan yan dyan. Ay, sir, tanong ko lang po, yung iPhone 17 narinig ko kasi na nanakaw sa'yo. Mayroon po ako dito, tingnan mo pa. Yan. Ganun po yun ang second paragraph. But, the notice given to the true owner of the stolen property being deposited is for such owner to do necessary action to recover that thing deposited. Because under the third paragraph, if he did nothing, within a period of 1 month, wala na pong responsibilidad si John sa kanya. If the owner fails or does not claim the thing deposited which is his, then within 1 month period, wala na pong obligasyon si John. Now, that is on the third paragraph. Or, kahit hindi alam ni John na ang true owner, sa fourth paragraph, iba yung situation. Sa fourth paragraph, reasonable ground that the thing is not lawfully acquired, hindi po yun. Mayroon po akong sasakyan, abogado ako, pero yung sasakyan ko, Ferrari. 38 million, guys. Bago ako aalis ng Mindanao, papunta ng Mindanao, dineposit ko kay John. Si John could refuse because there is a reasonable ground kay John na sandali, 38 million, kahit palagay natin lawyer ka, pero wala kang so much income na ganun. Sabi, maisip ni John, there is a reasonable belief na baka hindi po to lawfully acquired. So si John could, anong sabi dito? Return the same. Dineposit ko kay John and after a while, nasi-check ni John na ganito. Tapos lumabas na sa mga issue yung mga flood control project. Naku, kinabahan na si John. Then John could return that. Attorney, i-return ko na lang po sa iyo itong dineposit mo kasi ganito, ganyan. Pwede sabihin ni John, harap-harapan na alam mo kasi attorney, na may belief po ako na this is not lawfully acquired. Or kung mahiya si John, sabi niya, for whatever, ibalik niya na lang. That is in Article 1984. Now, this is the summary, exception to the rule, kasi sabi natin, there is no right on the part of the depository to question the ownership of the depositor. Two exceptions, if the thing
deposited is stolen. The second, the depositary know who is the true owner thereof. But take note, 1 month period lang po ang binigay sa true owner to claim. Otherwise po, hindi na po yan siya pwede. Well, not hindi pwede, wala na pong liability ang depositary. Now, 1985. Sa 1985 po, right of two or more depositors join to demand return of their respective shares. So dito po, titingnan natin kung pwede ba i-return at kaninong i-return. Ang senaryo ng 1985, ako po yung depositary, may dalawang tao na nag-deposit sa akin ng isang bagay. Okay? Again, I am the depositor. There are two persons who came to me to deposit a certain thing. So sila po yung depositary. Ngayon, ang tanong, kanino ko isasauli yung bagay na yun kung tapos na ang term of deposit or kung ang isa sa kanila mag-demand. Kasi sabi natin nga, sa deposit, hindi kailangan antayin ang period of deposit na matapos. Any or a depositor may demand the return of the thing. So nag-demand siya, kanino ko ibigay? Ang titingnan natin is number one, ano ba yung relationship ng dalawang depositors? Sila ba ay joint depositor or solidary? Pag joint po, alam naman natin, to each his own. So kung ang bagay na yan is divisible, kagaya niyan sako ng bigas, no? Ilang sako ng bigas? 10 sako ng bigas ang dineposit nila sa akin. Dalawa sila. Joint depositor sila. So, pag ang isa sa kanila mag-demand or tapos na po ang term of deposit, ibigay ko lang doon ang portion na entitled ang isang depositor. Kasi joint sila. So, 5 sacks of rice lang. Sa kabila naman, 5 sacks of rice. That is on if they admit of division. That is, sabi natin dito, they are not solidary. Okay. So, take note here, divisible po ang bagay na dineposit sa 1985. Dito sa sabi natin dito, this is explanation no, na discuss ko na din dito. Return of deposited. If the thing should be returned to one of the depositors, then the depositary is bound designated. So sabi nga natin dito, ang dideposit na bagay ay divisible. Pag i-return na po ang bagay, dapat kanya-kanya. Kung ang share ng isang depositor ganito, yan lang ibigay ko sa kanya, yung isa ganito. Except lang, at the start of the deposit, may usapan na sa kanya ko lang talaga ibigay ang buong quantity ng divisible subject of the deposit kasi may pinag-usapan. So kung may pinag-usapan na kay A ko lang ibigay yung lahat na sako ng bigas na deposit, doon ko yan ibibigay sa kanya. Okay? Ganun din po kung ang thing ay indivisible at nakalagay kung kanino ko ibigay. So again, this answers the question as to kanino ibigay ng depositor ang bagay na dineposit. If ang bagay is divisible or even not divisible. Ang unang titingnan natin kung joint ba sila na depositor. Kung joint sila, to each his own. Except lang kung may pinag-usapan sila na despite joint sila, doon po ibibigay sa isa. That is on this particular article. Now, depositor, person to whom return must be made. Kanino po ibigay ang deposit? If the depositor should lose his capacity to contract, then ibigay po yan siya sa administrator. Dito po sa 1986, kanina nakita natin doon na ang depositor capacitated, depositary hindi capacitated. Nakikita din natin kanina na depositary
incapacitated, depositor capacitated. Dito naman sa 1986, sa simula pa lang ng deposit, ang depositor capacitated. Pero during the period of deposit, nawala po yung kanyang capacity. Baka naging insane po siya, or baka nahatulan siya ng kaso kriminal, and then one of the subsidiary or accessory penalties there ay civil interdiction. Wala na siyang karapatan to enter into a contract. So ano mangyari? Sabi po dito, a person who from the start, a depositor who from the start is capacitated but loses his capacity during the pendency or the effectivity of the period of deposit, then anong mangyari? Hindi mo dapat i-return yun sa kanya. Kasi wala na siyang capacity to enter, to continue with the contract of deposit. Ang sabi po dito, i-return mo doon sa kanyang administrator. Okay? That is in 1986. Now, place of return of the deposit. Saan ba i-return ang deposit? Okay? If at that time the deposit was made, there is a place designated, yan po yon. So, titingnan natin sa problem, kung sa simula pa lang, at the start of the deposit, there is already a place designated for the return of the subject matter, then that is the place of the return. And, sabi po dito, the depositary must bring that thing to that place. Expenses must be shouldered by the depositor. For example, nandito po ako sa Makati. Pumunta si John, may dineposit siya na bagay. Yun. Tapos, before the contract or during the contract, sinabi niya dyan, attorney, ang return natin Kabanatuan ha? Opo. Okay. So the place of return is Kabanatuan. But, si John po ang mag-shoulder ng expenses from this place, Makati, expenses of transportation hanggang ma-deliver sa kanya ang bagay nun sa Kabanatuan. Kasi yun po yung place of designation. But if there is no place designated for the return, then it shall be made where the thing may be deposited. Where the thing deposited may be. Yun po yan. And it should not be the same place where the deposit was made, provided that there was no malice on the part of the depositary. So take note of the two paragraphs. Maliwanag po sa paragraph 1, walang problema kasi bago nagsimula yung deposit, mayroon na po silang pinag-usapan kung saan po i-return ang subject matter. So, pag ni-return po yun, ang transpo expenses isushoulder ng depositary. Dito naman sa paragraph 2, walang pinag-usapan. So, ang sabi dito, kung walang pinag-usapan, kung saan ang bagay nandun at the time na tapos na po ang deposit. For example, nag-deposit ka sa akin dito sa Makati, and then wala tayong pinag-usapan, ang place of return is Makati. What if, for example, na naglipat po ako ng ibang lugar, nasa ano na po ako ngayon, nasa Taguig, okay? And ang place of return is sa Taguig. For as long as hindi po ako bad faith. Anong ibig sabihin bad faith? Ayaw ko lang talaga isauli muna sa'yo yung dineposit mo. Kaya lumipat po ako ng lugar na malayo para mahirapan ka sa pagkuha. Kasi lalo na kung ang deposit is with a fee, compensation. So gusto ko talaga magbayad ka muna. So ngayon, i-demand mo ng return. Sabi natin sa batas, pwede mo yan ma-demand. Even there is a period of time, or rather there's a period or time for the return of the deposit. Pero since nilipat ko sa ibang lugar, para ang purpose ko doon mahirapan ka pagkuha, then in that case, bad faith po ako. Sabi po dito, mayroon po ako damages. That is in 1987. Now, time to return. Time of return, the thing deposited must be returned to the depositor upon demand. Maliwanag po yan, upon demand. Even though there is a period fixed. But take note sa second paragraph, that rule that I have mentioned does not apply if the thing is judicially attached.
or there is an opposition because there is another person who has claimed it. Example natin, si John lumapit sa akin, nag-deposit siya ng bagay. Kung i-apply natin ang paragraph 1, kahit pa may usapan kami ni John na ang deposit ay hanggang December 31, 2025, John could at any time during that period demand the return. Yan. Kahit November pa lang, attorney, kailangan ko na yung dineposit ko, pwede po yon. But sa paragraph 2, hindi yan magawa ni John kung nakatanggap po ako ng order galing sa korte na hindi ko i-release yan. Nakatanggap po ako ng attachment sa korte. Ano po yung attachment? Parang, ano po yan? Sa in effect, parang na-freeze po ang property. Hindi pwede galawin ng may-ari. So nakatanggap po, kasi may ibang tao na nag-claim. Yun pala yung property na ni-deposit sa akin ni John, hindi pa pala bayad. Kung sasakyan yan, hindi pa pala bayad. So ngayon may kaso sa korte. Kinasuhan siya ng Toyota. John, magbayad ka. Si John, habang ang kaso nandun, nakakuha po ang korte, nakakuha po yung Toyota ng order. Nalaman kasi nasa akin yung property. So may order po na attachment na hindi ko galawin. So in that case, despite the demand by John for the return of that car, anytime within the effectivity of the contract of deposit, hindi ko pwede mabigay kay John. Ang second exception dito is, pag may ibang tao na nag-claim na may-ari. If another person claims, no, may opposition na, oy, sandali, akin yan, ganito po. Kasi sabi nga natin, sa deposit po, there is no issue of ownership. Any person may deposit the same. So therefore, ako naman hindi ko alam, tiwala ko kay John, estudyante ko siya, di-deposit niya. Naku, nang i-return ko na, may nag-object na po. Oy, sandali, akin yan. So in that case, sabi natin, hindi ko yan pwede mabigay. Ang mangyari, kung makulit kayong dalawa, yung nag-claim at saka si John, pipilitin ko kayo na mag-file ng, ano ngayon? Interpleader. Para to prove, kayong dalawa to prove sa korte kung sino ba talaga ang totoong may-ari at saka kung kanino ko i-return ang dineposit. That is in 1988. 1989, right of the depositary to return the thing deposited. Sabi natin, the depositary may return the thing deposited despite the period, alam na natin yan, gratuitous or justifiable reason. If the depository refuses to receive the thing, then consignation. Tapos na po yung time sa period ng deposit. Tapos, in-advisean ko na si John, tapos na po yung deposit, kunin mo na to. Baka anong mangyari nito, ako pa yung liable. Ayaw ni John or hindi ko makita si John. Delikado kung ano mangyari. Kasi kahit patapos na yung term ng deposit, nasa sa akin yun. Anong sabi ng batas? I would exercise proper diligence. Pag nasirap yan, delikado ako. Hindi ko makita si John. Nag-tender na ako kay John na kukunin niya. Wala din. So in that case, I will consign. I have the right to consign the subject matter sa court. Na-discuss nyo to sa obligation in contract. One of the ways to extinguish an obligation is consignation with the court. Yan po yun siya. Now, pero sabi dito sa last bullet, if the deposit is for a valuable consideration, may bayad po. Wala po akong obligation to return that before the expiration of the period kung hindi mabigyan ako ng bayad. Depositary has no right to return the thing deposited before the expiration of the time designated if it's convenienced by the process or hindi po ako nabayaran. Mahirapan po. Ang property nandito, tapos ipapa-deliver mo sa akin agad-agad. Mahirap po yun. So that is the exception to the rule. Or kung ang usapan natin hanggang December, may bayad po, mag-demand ka ng January, ng October, hindi po, dapat bayaran mo hanggang December. Na-discuss natin yan last time. Now, 1990,
we have liability for loss by force majeure or government order. The depositary by force majeure or government order loses the thing and receives money or another thing in its place. He shall deliver the sum or other thing to the depositor. Alam naman natin yung force majeure, no? Acts of man na walang kinalaman po ang parties to a contract. May government order. Hinatak ngayon ang dineposit mo. Pero in return, nakatanggap po ako ng payment. Kasi nga, pinagtatalunan sa korte, ang subject matter ng deposit, tapos, na-award po sa kabila. But nonetheless, nakatanggap po ako ng compensation. So yung compensation na yan, yung money received. Or, not only money, baka hindi lang pera pala, or in exchange, ibang property po ang natanggap ko. For the sake of discussion, the money or the property that I received by virtue of the court order, yun yung ibibigay ko sa'yo. So pagbalik niyo dyan sa akin, sana yung dineposit ko, wala na dyan. Ano ka ba? Hinatak yun ng korte, may court order, o ano ngayon? Wala akong obligasyon kay dyan. But kung may natanggap ako na property or money in lieu of that property taken, then ibigay ko yan sa kay John. Okay? That is on 1980. Alienation and good faith. Alienation and good faith. Alienation and good faith by depositary's ear. Naku, delikado po itong mga ganitong instances, no? Anong ibig sabihin dito? Depositary's ear. So, ibig sabihin, namatay na po ang depositary. Si A, depositor. Si B, depositary. Pumunta si A kay B, nag-deposit siya ng bagay. Walang problema doon. For application of 1991, namatay ang depositary. Pagkamatay ng depositary, akala ng kanyang anak, yung bagay na sa kanyang custody, possession, sa kanya yun, bininta ngayon. Anong obligation? Hindi niya alam. Yun po ang application ng 1991. The depositary heir, yung anak, who in good faith, walang alam, nagbenta ng bagay, sold the thing which he did not know in good faith, akala niya kay papa niya, is only bound to return the price which he may have received or assign his right of action kung wala pang bayan. So maliwanag po dito, good faith po yun, good faith. Maliwanag po dito. So, sa example natin, si A, pumunta sa kay B, nag-deposit siya ng something. Namatay ngayon si B. Bininta ni B yung property sa third person in good faith. Wala siyang alam na hindi pala kay papa niya doon. Now, ang value ng property is 100,000. Nabinta niya lang ng 80,000. Sa batas, 1991, ang karapatan ng depositor is to recover that 80,000. Wala na po siyang karapatan to recover the deficiency of 20,000. Wala na po yan siya. And hindi niya rin ma-recover yung property dun sa pinagbintahan. Pero, pag bad faith, yun na. Pag bad faith talaga, alam mo naman pag bad faith, alam mo ang flaw in good faith, alam mo, ang good faith ng mga parties, alam mo. So, ikaw mismo, bad faith ka. So, in that case, sabi po dito, ang pagbenta pwede mabawi. Now, but if the heirs act in bad faith, he is liable for damage. The sale or appropriation of the thing deposited constitute estafa. Estafa po yun. Kasi nga, number one, dideposit sa'yo. Walang transfer of ownership. Safekeeping yun, bininta mo, estafa po yun. Kaya lang, hindi makasuhan yung heir in good faith ng estafa kasi nga, walang malis. Hindi niya alam. Walang bad faith doon. So, ang ma-recover lang, ang value ng property na bininta. Tapos, ang sabi po dito, kung ang property, ang pagbayad ng the price of the money of that deposited thing is not yet paid, ang sabi po dito, ikaw na ngayon ang magkokolekta. The right of action to collect is transferred to the depositor. That is in 1991. Now,
Dito na tayo ngayon sa obligations of the depositor. So, sabi po dito, if the deposit is gratuitous, the obligation, if the deposit is gratuitous, the depositor is obliged to reimburse depositary for the expenses in the preservation. Obviously, ganun. Wala nang bayad tapos hindi mo pa-reimburse. Alis po ako ng Mindanao, iniwan ko yung gamit sa'yo. May preservation. Mayroon pang mga, kasi kung sasakyan yan siya, sinabi ko kanya, washing, lahat-lahat nun, lahat-lahat. Or kung gamit man yan, kung ano man yan, nakakaano ka, tawag dito, naka-incur ka ng expenses sa preservation, ha? So in that case, talagang reimburse mo talaga yan yung depositary. Okay? But the rule is different in comodatum, di ba? If the deposit is for valuable consideration, the expenses for the preservation is borne by the depositor. Bakit po? Kasi may bayad nga. So before dun sa pag-charge ng bayad, usapan na po yan ng parties na ganito yung bayad mo monthly, ha? Pag deposit mo, ganito yung bayad mo monthly, ha? So yun po ang magiging sistema. Again, ang tanong, sino ba ang mag-shoulder ng ordinary expenses, preservation for the thing? Depende. Kung gratuitous, depositor. Kasi walang bayad. Pag consideration or for a compensation ng deposit, depositary. Kasi napaloob na po yan siya sa monthly fee or whatever frequency of payment na pinag-uusapan ng parties. Now, obligation to pay losses incurred due character of the thing. So the general rule here, the depositary must reimburse the depositor for the loss of suffered by him because of the character of the thing deposited. So sabi natin dito again, 1993 po, any loss arising from the character of the thing deposited at the time of the deposit, ikaw po na depositary ang may obligation to reimburse. Bakit po? Kasi nga for safekeeping, bakit may loss po yan siya even sa character ng thing? So, exception, okay? Basahin ko ng buo, ha? The depositor shall reimburse the depositary for any loss arising from the character of the thing deposited unless at the time of the deposit, the depositary was not aware or was not expected to know the dangerous character of the thing, or kahit na-notify siya, okay, or na-notify siya, or wala siyang advice galing sa depositor. So pag silent lang yun, wala po. Except lang kung diniposit mo tapos hindi ka sinabihan, wala kang alam na talaga pala, dapat room temperature pala to. If you deposit a thing, hindi sinabi mo, maintain in room temperature. Hindi mo naman alam, hindi ka in-advisean ng depositary, nandun sa labas, sumabog. Ang ganon, hindi ka liable po doon. So take note of the 4 exceptions kung saan kahit may loss pa, hindi liable po ang depositary. Okay, 4 po yan under 1993. Depositary's right of retention. Iba po sa comodatum. Sa comodatum, kahit may utang sa iyo ang bailor, ikaw yung bailee, hindi mo ma-retain ang possession ng loan property. Sa depositary, iba po. The depositary may retain the thing until full payment of what must be due him by reason of deposit. Of course, i-reimburse. Sabi natin, pag hindi ka reimburse, then you have the right as a depositary to retain the thing. Then, last topic na natin sa deposit, and then tapos nito ay guarantee na po tayo. Extinguishment of deposit. A deposit is extinguished when, number 1, there is a loss or destruction of the thing. Take note, 1995 talks of grounds that is found only on the provisions of deposit. Anong ibig sabihin nito? Dalawa lang po ito sila, pero may iba pa tayong mga grounds which are generally applicable in all kinds of contracts. Makikita natin to sa baba. And na-discuss po ito sa obligations in contract. But going back to 1995, extinguishment of deposit, dalawa lang po sinabi. Of course,
tapos na yung deposit if there's nothing more to safekeep. May yung dineposit sa iyo, subject matter, tapos na-destroyed, wala na. Automatic na po yan. Even if the parties would like to continue or even if there is still a period, wala na po yun siya kasi wala nang COC, wala nang object of the contract. So upon the loss or destruction of the thing, the deposit is extinguished. Now, number 2, gratuitous. Upon the death of either the depositor or the depositor. Take note, gratuitous. Wala pong bayad. Kasi pag walang bayad, ang deposit is more of a personal in character. So pag gratuitous, walang bayad, namatay ang depositor, namatay ang depositary, then in that case, tapos na po ang deposit, extinguished na po ang deposit. However, pag compensation ang deposit, meaning the deposit is with the compensation despite the death of any of the parties or both even, then anong mangyari? Wala po yun. Kasi ang depositary for compensation, kadalasan nga sa depositary, mga entity po yung mga depositary. Bangko, lahat-lahat po yun. O, pag namatay po yung depositor, anong mangyari? Wala na ba yung depositary? Mayroon pa yun siya because again the deposit is for a compensation. And of course, sabi po dito, other grounds as usual, return of the thing, binalik na, tapos na. Novation, pag sinabi natin novation, there is a change on the original condition, terms, or even the parties to a contract. So mayroon kayong pagbabago sa previous nyo na pinag-usapan. Merger, ikaw yung depositor, ikaw yung depositary, nagiging depositor ka, malamang binili mo. So yun, nag-merge na. Or kung ako naman yung depositor, napunta sa akin balik, no? So ang mangyari po nito, there's a merger on the person of the depositary, expiration of the term, and fulfillment of a resolutory condition. Now, dito na tayo ngayon sa another kind. Sabi natin kanina, voluntary deposit. Dito na tayo ngayon sa necessary deposit. Sa necessary, makikita natin dito sa pinakakanan guys, voluntary at necessary. Sa necessary deposit, dalawa lang po. When it is made in legal compliance of an obligation. Number 2, if there is a calamity, tapos kailangan mong ibalik. So, balik tayo. Necessary deposit. Deposit also could be made by a traveler in a hotel or common carrier. So again, kailangan to guys kasi dapat i-identify nyo anong klase ng necessary deposit because the later provisions would show us kung ano po yung mga obligation and responsibilities, liabilities of the parties under unnecessary deposit. So 1996, dalawa po, legal compliance, and then sabi natin dito, calamity. But in addition to that, mayroon po tayong deposit made by traveler and deposit made in a common carrier. So judicial deposit, cases of deposit made in compliance. So sabi nga natin, kung balikan natin guys, number 1, when it is made in compliance with a legal obligation. So sabi po dito, ano ba yung mga legal obligation? 4 po sinabi dito. Number 1, disputed ang property. Pag disputed ang property, ikaw yung depositary, well, you will have continued possession under this time necessary deposit. Deposit of the thing pledged when the creditor uses the thing without the authority or of the owner or misuses. And number 3, required in suit, guarantees of contracts of government. So these are in compliance with legal obligation. Pag sinabi natin legal obligation, of course, obligation imposed by law or provisions of the law. Wala kang kawala dito, dapat sundin mo. That's why it is considered as necessary. Pag sinabi natin judicial kasi, mayroong direction, mayroong directive, instruction, or intervention of the court. Now, okay, so discuss na natin to. Dalawang klase ng necessary deposit. Sabi nga natin kanina is, ang pangalawa, ang una, legal, compliance of the legal obligation. Number 2 is, kung mayroong calamity by accident or fortuitous event. Kagaya nito, ikaw, nakasave ka ng TV,
during fire, hindi yan sa'yo. May mga news sa Tondo, nasunugan kami, nanakawan pa. Ganon kasi yun eh. Kasi pag nasunugan ng tao, and then napunta sa'yo yung property, TV, or ano man yan, hindi yan sa'yo. You are under obligation, under necessary deposit, such that if the calamity or whatever occasion of the fortuitous event has passed, tapos na po, dapat may obligation ka, ibalik yan sa owner. Kung hindi mo alam yung owner, na-discuss natin last time, punta ka sa barangay, and then ang barangay magpo-post kung sino po nawalan ng ganitong gamit. Pag kinuha yan, entitled ka po sa ordinary expenses. Pag hindi kinuha on a certain period, magiging sayo yan siya, finders, keepers. Ganun po ang rule natin doon. Hindi po pwede na dahil baha napunta sa'yo, ikaw na yung agad may-ari noon, hindi po pwedeng ganun. Now, dito importante po to 1998, deposit by travelers in hotels and inns. The deposit of effects, mga property, no, made by a travelers in hotels or inns are considered necessary. So in other words, kung ikaw po yung hotel keeper, you have the obligation to safely keep the belongings brought to you by hotel guests and hotel guest or tawag nito, in guest. Hindi po pwede sabihin, wala naman kaming pinag-usapan na yung mga bag niya sa kwarto, yung gamit niya, hindi nawala, wala kaming liability. That is not the case under 1998 because belongings brought by hotel guests or in guests dito po sa kanilang temporary stay sa hotel are considered as necessary deposit. But take note of the requirement, provided that notice was given to the hotel or to their employee of the effects brought by the guest. Dapat masabi mo, alam mo, masabi mo sa hotel or sa employees ng hotel na ito po yung mga gamit na dala mo in order for them to be liable if something happened under the concept of necessary deposit. Now, 1999, simple lang. The hotel is liable for vehicles and animals and articles brought and introduced even in the annexes of the hotel. Tama po yun. Kasi makikita mo sa Subic, pumunta kami ng Subic Hotel. So lahat ng gamit ko doon sa loob ng hotel are necessary deposit. Ang parking ng hotel sa kabilang compound. Doon ka pa sa kabila mag-park because of, mahirap ang lugar. Tawag nito, populated ang lugar, mahirap yung i-parking. So, yung kanilang parking spaces available sa neighboring compound. So, that is considered annexes of the hotel. If something happened to that car, then they are still liable. Kasi nga, sabi po dito, these are necessary deposit even if they have been placed in the annexes of the hotel. And this include animals. Hindi naman kasi pwede madala yung mga alaga mong aso, pusa, dun mismo sa loob ng hotel. Kasi nga, may mga ibang hotel guests na allergy or sanitation or health, di ba? So, ang mangyari po nito, or hygiene, ang mangyari po is that doon mayroon silang particular places. Sa ibang mga hotel, nandun sa baba or sa gilid ng parking, yung dala mong aso doon po. Something happened to those animals, liable po doon sila kahit annexes po sila. Okay? These are under Article 1999. Liability is not limited only for the damage like baggage, articles, but also sa annexes. Take note, travelers and guests are the same because they are not regular. Pero yung non-transient, bawal po yun. Iba po yun. Ano yung non-transient? Uso sa atin na pag may hindi peak season, like may mga hotel po nag-accept po sila ng lease for a year.
Pag mababa yung ano, may mga hotel na gano'n, like sa Davao, sa Cebu, or even dito sa Metro Manila, na instead kukuha ka ng condo, di ba? Kadalasan condo for 1 year. May mga hotel na gano'n. Mayroon kang stay doon for 1 year. In that case, you are not considered as a transient anymore. So this article does not apply to you. 1999. Now, 20,000. The responsibility referred in these articles would also be included to the injury on the personal property of guests caused by servants or employees of the hotel keepers as well as strangers. So meaning, kung ang property mo nasira, ninakaw ng servants ng hotel, employees nila, then liable din po sila under the concept of respondeat superior or even strangers. Pag ninakaw ang gamit mo ng strangers and then considering na mayroon kang previous notification of those properties brought to the hotel, liable po yan sila. Liable po yan sila. Okay, but not which may proceed from force majeure. Again, ulitin natin, sa 20,000, sinasabi lang po na ang liability ng hotel and innkeepers on the property that you brought to the hotel would be extended sa mga actuations ng kanilang employees at servants or even strangers. Pag strangers sinasabi dito, yung mga ibang resident, ibang transient din, yung ibang mga visitors din, yung ibang guests din. Pero hindi po force majeure. Kasi yung force majeure po, exempted po yan. Ano yung force majeure? Dito tayo sa 2001. The act of a thief or a robber who has entered a hotel is not considered force majeure unless mayroong use of arms or irresistible force. So pag may nagnakaw, may nang loob sa hotel, ang sabi po dito, kasalanan pa din yan ng hotel. Liable pa din ng hotel kasi weak po yung kanilang security. Pero, hold up, pumunta doon, or mayroong mga irresistible force na ginamit. Baril, pumasok sa room mo, rubber, hindi liable yung hotel. Because again, these are considered as, sabi natin, force majeure kung mayroon silang gamit na arms or irresistible force. Pero yung mga thief lang na wala po, mayroon lang umakyat doon tapos nagnakaw, wala namang ginamit na force, pagbalik mo sa hotel mo, wala na yung gamit mo, liable po yung hotel. Pero harap-harapan talaga, may irresistible force or may mga baril na ginamit, exempted na po yung hotel na yun. That is in 2001. Now, 2002, the hotel keeper is not liable for compensation if loss is due to the guest, family, or servants or visitors. Loss arises from the character brought by the hotel, brought into the hotel. So sa 2002, tinitingnan po kung sino po ang cause ng destruction ng hotel proper, ng guest property brought in the hotel or by the nature. So obviously, sa 2002, kung ang responsible for the loss or destruction ay ang guest, ikaw mismo, or yung family mo, yung anak mo, okay? Or servants mo, or visitor mo, mayroon kang dinala, nagbisita ka, punta ka ng Subic, mayroon kang kakilala, dinala mo doon, nawala. Alam mo guys, mayroong news sa Davao, yun, nandun siya sa hotel, military yun siya, military. Nandun siya sa hotel, tapos pagkatapos nun, may mga gamit siya, nagdala siya ng guest. Alam mo yung guest, mayroong bayarang mga tao, yung mga lagay na natin yung mga escort. Dinala niya doon. Tapos, nakatulog siya. Paglabas niya, wala na yung mga gamit niya. Dahil, relos niya, napagod ata, relos niya, lahat-lahat. Nakatulog siya. Nag-claim siya sa hotel. Ang tanong, makaklaim siya ng damage? The answer is no. Because again, responsibilidad mo yan kasi ang reason for the loss is yung visitor mo. Or from the character of the thing. By the nature of the thing. Nainit, sumabog, lahat-lahat. Walang kinalaman po ang hotel. So take note of 202 exceptions. No? Exceptions that these are under 2002. Clarifications maigi nandun sa
ating enumeration. Now, exemption for diminution of liability. Bilisan ko na lang to guys, no? So sa 203, hindi po pwede yung makikita mo doon sa hotel, lalo na punta ka ng Boracay, punta ka ng Puerto Galera, punta ka ng La Union, nakalagay doon sa hotel, sa loob ng hotel. The management of this hotel would not be liable for any loss or destruction of the thing. Anong epekto nun? Void po yan siya under Article 203. Ganun din po sa common carriers because common carriers are under the law mandated to exercise extraordinary diligence. So yung mga notice na yan sa hotel, notice sa mga sasakyan, hindi po yun. Because those notices will not prevail over the express mandate of the provisions of the law that they have to exercise extraordinary expenses. So any stipulation between the hotel keeper and guest whereby responsibility is diminished or exempted is void. So hindi po yun kahit nawalan ka ng gamit, tapos pagbaba mo sa reception, sabihin mo, oy, nawalan yung gamit ko. Ay, sir, hindi po kami liable kasi may notice naman kami. Nandito nga sa resibo, sir, at nandito din sa ano mo, finilapan mo na form na hindi kami liable kasi nga mayroon kang waiver. That waiver is not valid because that is considered contrary to law, morals, and public policy. So, hindi po pwede yun. Now, the hotel has the right to retain the things bought in the hotel for security. So sa 2004, alam mo, estafa yun guys. Isa sa mga estafa is magkain ka sa restaurant tapos sisibat ka na hindi mo binayaran. Ganon din po sa hotel. Punta ka ng hotel, palagay na natin na wala kang bayad muna, inalaw ka ng hotel, o nagbayad ka. Pero nag-extend ka. Pag-extend mo, hindi mo binayaran yung extended stay mo. Sumibat ka. Estafa po yun. So ngayon, pumunta ka ng hotel, may bayaran ka pa doon dahil nag-extend ka, or nakabasag ka doon ng mga gamit, or nagkain ka doon sa kanilang restaurant, hindi mo na bayaran, may karapatan po ang hotel na i-hold ang property mo doon or whatever that you have brought in the hotel as security until such time na mabayaran mo yan siya. That is N2004. Then we have here judicial deposit. So, na-discuss natin yung 205, judicial deposit, attachment or seizure of property. So, ang judicial deposit, pwede po movable or immovable. Take note ha, kasi generally, extrajudicial deposit, yung mga entered into by the parties themselves are only movable properties. Pero, judicial deposit po, it could be immovable or movable property. And we know if judicial, there is an order of the court to attach the property or even to seize that property. Okay, judicial deposit takes place, okay, the depositary of the property secretary is bound to come, of course, very self-explanatory na to. Kung nasa iyo yung property, ang property na doon is owned by other person, nasa iyo in your custody, nakatanggap ka ng order sa korte, you have to respect that order. Hindi mo pwede sabihin na, ay, hindi, sa kanya po ito. In fact, sa earlier discussion natin, hindi mo isasauri sa kanya because the order of the court would prevail. Yun po sa 2008. This time, this is just this distinction between judicial deposit and extrajudicial deposit. So, pasadahan lang po natin, pag sinabi natin judicial, court, extrajudicial, parties. Purpose, judicial, sabi natin, protection of the right of the parties. Depende po, not necessarily safekeeping po yon. It prevent ang other party to take advantage of the property na ongoing pa yung kaso. Extrajudicial, custody, safekeeping. Subject matter, sabi natin, judicial, movable, immovable, extrajudicial, only movable. Remuneration, judicial, dapat may bayad talaga yon. Because kung sinong palunan sa kaso, siya po ang magbayad ng mga cost ng proceedings at ng litigation, filing fee, bayad sa sheriff, documentation, etc., etc.
Extrajudicial, it could be with or without compensation. Judicial, tinatago mo yan in behalf of the person na mananalo sa kaso. Extrajudicial, tinatago mo yan sa tao na nagde-deposit sa'yo. Those are the distinctions. And of course, guarantee. So guys, balik po tayo. Mag-check muna ako ng attendance natin. Alam ko naman, present tayo palagi. So, iti-check ko lang for our recording. So, again, guarantee is included in our quiz. There are only, I think, 10 numbers on a guarantee. And this guarantee is already included in my recording dun sa Canvas. Available po yan siya in a matter of time. Makikita nyo yon. So with this, I will stop my discussion on deposit and will assign you the remaining period to study this guarantee, to review the guarantee, and also to allot time for the recording na binigay ko para maaga po tayo. Okay? So again, 10 to 12 items lang po yung guarantee and basic lang po yun siya. Mabasa nyo dito at antayin nyo ma-open yung recording. Covered na po yun. So ngayon, babasahin na lang natin yung ating attendance para I could let you go.